Nagtapos sa mahabang sigalot sa liderato sa Senado matapos ang special session ng mga senador nitong June 17. Natuldukan ang agawan ng posisyon sa pamamagitan ng pagpapalit bakod ng dalawang senador mula sa Cayetano Block na sina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva, dahilan upang magkaroon ng 13 bilang ng quorum. Nailuklok si Senador Win Gatchalian bilang Senate President, Senador Tito Soto bilang Senate President Pro Tempore, Senador Mig Zubiri bilang Majority Leader at sina Senator J.B. Ejercito bilang mga Deputy Majority Leader. Ang buong detalye, kaugnay sa balitang yan, abangan po mamaya sa minuto. Samantala, umpisa na ng ating Balatan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Ngayong umaga, paggalaw ng Cotabato Trench nagdulot ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Suspendidong senador na si Senador Jinggoy Estrada nakulong sa New Quezon City Jail sa kasong plunder. Estrada walang piyansa. At bago ang special session ng Senado nitong June 17, Cayetano Block ilang araw na absent sa Senado sa pag-umpisa pa lang ng Hunyo. Matinding pinsala ang dinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong June 8. Kaya ang dapat sanang unang araw ng pasukan inaantala dahil sa pagyanig. Umpisa natin ang balitang yan sa report nito. Takot ang bumungad sa pagbubukas ng unang klase sa mga taga Mindanao nitong June 8. Niyanig kasi ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao. Ang mga estudyante niyugyog hindi lamang ng lindol kundi ng pangambang dulot ng sakuna. Sa mga kuwang ito ng netizens, kitang-kita ang pinsalang dulot ng lindol. Rinig na rinig ang mga sigaw ng mga residenteng nakasaksi at nakaranas ng pagyanig. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, gumalaw ang bahagi ng Cotabato Trench, 32 kilometers west sa karagatang malapit sa baybayin ng Maasim, Sarangani, bandang 7:37 ng umaga. Subduction ang nangyari o ang paggalaw dahil sa posibleng banggaan ng dalawang tectonic plates, dahilan upang pumailalim ang isang bahagi ng kalupaan na naging mitsa ng lindol, gaya na nangyari sa Mindanao. Intensity 7 ang itinaas sa General Santos City dahil sa epekto ng lindol. As of 11 a.m., 138 aftershocks na umaabot sa magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.7 na kaagad ang naitala ng ahensya sa kaparehas na araw. Nakitaan naman ng posibilidad ng tsunami ang mga alon sa mga baybayin sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya ang PHIVOLCS nagpalabas ng tsunami warning sa mga lugar sa Kiamba, Sarangani, Calamansig, Sultan Kudarat, Maasim, Sarangani, Zamboanga City, Mati, Davao Oriental at Tandag, Surigao del Sur na posibleng umabot sa mahigit 1 metrong taas sa normal na alon bandang 7:37 hanggang 9:37 ng umaga. Pero sa 2 oras na obserbasyon ng ahensya ay maliit ang tsansang magdulot ito ng pinsala. 3:19 ng hapon nang kinansela nila ang tsunami warning. Sa ulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of 8 a.m. ng June 20, sa 4 na rehiyon, 14 na probinsya, 68 syudad at munisipalidad at 575 barangay, 359,050 na ang pamilyang apektado ng lindol.
1,509,072 naman dito ang mga individual, 74,790 ang mga napinsalang kabahayan, 61,116 dito ang nakitaan ng pinsala at 13,674 naman dito ang tuluyang nasira. Tumutuloy ang 86,006 na displaced persons sa kanila sa 48 evacuation centers. Lumobo naman sa 77 ang namatay dahil sa lindol. 1,339 ang injured at 32 naman ang nawawala. Pumapalo naman sa 1,356,034,440 pesos and 41 centavos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Mapapansin na ang mga paaralan ang nangunguna sa higit na napinsala. Pumapangalawa rito ang mga pasilidad ng gobyerno. Umabot naman sa 29,840,000 pesos ang pinsala sa agrikultura. Sa 130 na lansangan at 47 na tulay, 58% dito ang madadaanan na, samantalang 18% ang hindi pa. Sa isang airport, 100% na operational at sa 6 naman ng mga pantalan, 4 dito ang naisaayos na at 67% ang balik operasyon na. Sa supply ng kuryente, 47 syudad at munisipalidad pa rin ang apektado, 13 rito ang naibalik na. Sa supply naman ng tubig, 16 pa rin ang apektado, 1 lugar dito ang naibalik na. Samantalang sa linya naman ng komunikasyon, 20 pa rin ang apektado, 19 dito ang naibalik na. Suspendido pa rin ang mga klase sa 210 na mga paaralan at 113 na mga trabaho sa Mindanao. Nakataas pa rin ang state of calamity sa 16 na mga munisipalidad na itatayang nasa 289,127,408 pesos and 58 centavos na ang halagang naitulong sa mga apektadong pamilya at 8,368,720 pesos and 66 centavos naman ang naibigay sa mga local government units o LGUs at mga ahensya sa mga rehiyon ng Mindanao. Brian Carolino, BCRC3. Sa ating pagbabalik, suspendidong senador, Senador Chingo Estrada, nakulong sa New Quezon City Jail sa kasong plunder. Estrada, walang piyansa at bagong special session ng Senado nitong June 17. Cayetano Black ilang araw na absent sa Senado sa pag-uumpisa pa lang ng Hunyo. Uumpisa pa lamang yan ng mga balita rito sa BCRC3. Umpisa na ng ating Balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Hindi lang naman tayo nagbabalita lang basta-basta. Siyempre, hihimayin natin anumang anggulo, saan man, kailan man. Siyempre, ang balita may nilalaman. Kaya kahit anong balita pa yan, hihimayin natin ang laman. Ako po si Brian Carolino at ito ang nilalaman. Give that head to Sigma, hair for Sigma. Give that head for Sigma for his shining bulb. Give that head to Sigma, hair for Sigma. Long hair for his shining bulb.
Pinatawan ng Sandigan Bayan ng 70 araw o 90 days na suspensyon sa Senador Jinggoy Estrada. Dahil iyan sa kinakaharap na kaso ng senador na graft at plunder sa pagkakaugnay nito sa flood control scandal. At sa unang araw pala ng Hunyo, si Estrada arestado. Naritong report. 25 taon na ang nakakaraan ng masangkot si Senador Jinggoy Estrada sa kontrobersya ng kanyang ama na si dating Pangulong Erap Estrada kaugnay sa illegal na wedding noong 2001. 13 taon matapos niyan, 12 taon na ang nakakalipas na makulong din si Estrada kaugnay naman sa Priority Development Assistance Fund o PDAF, mas kilala sa bansag na pork barrel scam noong 2014. 2 taon matapos maakwit sa kaso noong 2024, sa pangatlong pagkakataon, ang senador nakulong ulit ngayong taong 2026 sa pagkakaugnay niya sa maanomalyang flood control project. Lahat ng iyan, kasong plunder o pandarambok, korupsyon o sa madaling sabi, pagnanakaw sa pera ng bayan. Sa bisa ng arrest warrant na isinampa ng Office of the Ombudsman, na aresto mismo sa loob ng Senado si Estrada, kasama sa pag-aresto ang CIDG at DILG Secretary John Vic Rimulya na pinigilan ng mga kaalyado ni Estrada. Sa kanyang press conference na isinagawa bago siya dalhin sa Camp Crame, mariin niyang itinanggi ang kaso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Nakakulong ngayon ang suspendidong senador sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. 90 days ang ipinataw ng Sandigan Bayan sa kanyang suspensyon bilang senador. Non-bailable o walang piyansa ang kaso ni Estrada. Pero ilang araw bago siya maaresto, ay nagtungo ang senador sa Sandigan Bayan para magpiyansa ng 90,000 sa kasong graft. Kasama rin sa mga pinaaresto si former DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 pang nahaharap sa kaparehas na kaso. Brian Carolino, BCRC3. Hindi sumipot ang mga senador mula sa Cayetano Black na ngayon ay minorya na sa Senado. Ayan ang matapos arestuhin sa suspended Senator Jinggoy Estrada nitong June 1. Ang mga senador sa mayorya nanawagan pa matapos ang ilang araw ng hindi pagsipot ng ilang mga kabaro sa plenaryo. At bago pa man na formal na maihalal bilang Senate President sa Senador Win Gatchalian nitong June 17, nitong June 3 pa lamang ay nagkabalasan na matapos pumasok Senador Chis Escudero. Ang mga tagpong yan, umpisan muli natin, balikan sa report nito. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Ito ang sama-samang panawagan ng mga senador sa Solid Block 11 o SB 11 sa mga kasamaang absent sa plenaryo simula pa nitong June 1 hanggang June 2. 2 araw na kasing walang quorum ang mga senador matapos ang sanang pagbabalik ng sesyon matapos mag-adjourn ng Senado nitong May 26. Pero nitong June 3, mula sa 11, ang mga senador naging 12 matapos bigla ang magpakita si Senador Chis Escudero dahilan upang magdeklara ng quorum ang plenaryo. Nanguna si Senador Win Gatchalian bilang presiding officer. Is hereby called to order. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Dineklarang vacant ang lahat ng pwesto sa Senado. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved. At dahil hindi 13 ang bilang ng quorum, bakante pa rin ang posisyon ng Senate President. Kaya si Gatchalian itinalaga muna bilang Senate President pro tempore. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore. Is there any objection? Seconded. Duly seconded.
The motion is approved. Thank you, dear colleagues. At dahil wala si Cayetano sa plenaryo, si Gatchalian ang magsisilbi bilang acting Senate President. Tinutulan niya ng Cayetano Black at tinawag na unconstitutional ang ginawa nila nitong June 3. Para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado, batay lamang sa 12 boto. Pero ayon sa mga eksperto, legal ang naturang balasahan. Short answer is yes, under the present circumstances. Under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, it says a public official charged in court for any violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act shall be suspended from office while the case is pending in court. You cannot include Jinggoy because he has been suspended. He cannot exercise the right to vote in any proceeding in the Senate, and he cannot hold public office under the Trillanes doctrine. There are only 23 voting members of the Senate, and 12 is a majority. That's the quorum. The problem with Bato is if he shows up at the Senate, he will be arrested. So physically, he cannot vote. But it doesn't matter because there is already a quorum with Jinggoy out, because Jinggoy is officially cannot hold office and he is officially suspended from office, then that solves the problem already. At nitong June 17, nagtapos ang kalituhang ito na magkaroon ng special session sa Senado. Sumanib sa ngayoy mayorya si Senador Joel Villanueva, dahilan upang makompleto ang 13 boto. Nailuklok si Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. State your name. I, Sherwin Gatchalian, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, Senate President Pro Tempore naman si Senador Tito Soto, si Senador Mick Subiri bilang Majority Floor Leader, Senior Deputy Majority Floor Leader si Senador J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader naman si Senador Joel Villanueva. Nanatili naman sa kanilang mga committee chairmanships ang mga senador na magpalitan nitong June 3, kabilang si Villanueva. Si Cayetano na iluklok bilang minority leader. I manifest for the record that Senator Alan Peter S. Cayetano shall serve as the minority floor leader. Brian Carolino, BCRC3. Samantala Blue Team, magbabalik po tayo sa pag-umpisa ng umaga. Diyan po kayo. Naglalaro ng horror game sa madaling araw. Diba? Sinong abnormal ang gagawa nun? Ako lang. Ano tayo nang galing kanina eh? Dito na rin tayo nanggaling kanina. Bas. Uy, pa-shoutout daw, sabi ni... Ay! At Juday. Ang dapat na tinitingnan natin
ay kung ang mga ito ba ay may konkretong plano at solusyon. Pero ang pag-asa, patuloy lang po yan sa pag-alat at nag-iinit ng alinmang unos ang darasan natin. Unfair ano? Gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Hindi lang naman tayo nagbabalita lang basta-basta. Siyempre, hihimay natin anumang anggulo, saan man, kailanman. Siyempre, ang balita may nilalaman. Kaya kahit anong balita pa yan, hihimayin natin ang laman. Ako po si Brian Carolino at ito ang Nilalaman. Give that head to Sigma, hair for Sigma. Give that head for Sigma for his shining bulb. Give that head to Sigma, hair for Sigma. Long hair for his shining bulb. Umpisa na ng ating Balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Tangki, 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 tangki. 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 Tandaan niyo pa ba ang barilan sa Senado nitong May 13? May sagot na riyan ang Department of Justice. The action taken by the OSAA against the NBI on May 13, 2026 was not justified. Second, the Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. Third, the NBI attempted to implement the arrest warrant to Senator Ronald Bato de la Rosa. And fourth, when the ICC warrant was unsealed on May 11, 2026 and made public, any person who helped him escape may be held liable. Pero may sarili akong version niya. Palaging may gera! Walang baril, pero may naputukan ng tawa. Kaya, umpisahan mo na. At yan ang mga balita sa pag-umpisa ng umaga. Ako po si Brian Carolino. Susunod na po ang minuto.